Isa sa kauna-unahang republika sa Asya at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang ating men in uniform personnel. Ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Jose Bonifacio F. Calab ng Hukbong Himpapawid, ang kanyang kalupunan, Colonel Leopoldo Asarden IV at Christopher Pablo ng Air Force, Captain Alan Canaleja ng Navy, Colonels Ronaldo Urbano, Navy Marines, Rafael Jason Talipan at Edward Viteño ng Army. Mangyaring magsitayo ang lahat sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Chucky! Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kasuotang gala, nangunguna sa unang brigada ang mga kawal na naglilingkod at nagtatanggol sa bawat sulok ng kapuluan, ang mga kawal ng Philippine Army. Laging nakandang maglingkod upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin nito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang talupad ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang talupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglingap ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Elite Forces ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusong nilang small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupil at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito
ang Special Operations Forces ng Navy, Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Sumusunod na po ang mga magigiting na Special Operations Forces ng ating Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang talupad ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sumusunod, ang mga kinatuwa ng Special Action Force, ang kilalang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may bansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP APSI Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pampublikong lugar at mahahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office, nakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kaagapay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, tanga ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani nito ang katapatan sa kanilang tungkulin at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection na kawanian ng pamatay, sunog. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety,
fire protection at life safety systems. Ang ahensyang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Narito na po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa bisa ng Republic Act 6975 taong 1991. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Nakasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad, piitan. Ang mga kinatawan ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng Kagawaran ng Katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago, taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga piitan habang binibigyang daan ng pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sakyan para sa pang-operasyong pandigma at sa iba't ibang larangan ng ating sandatahang lakas kabilang ang iba't ibang hanay ng uniformadong ahensya ng ating pamahalaan.